Minsan pa po ay aming pinagkakaloob sa inyo ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kapatid, panauhin, mga kaibigang dumalo dito sa ating Bible Exposition. Unang-una po ay alam naming hindi madaling mag-anyaya sa tao dahil sa ating panahon, ang relihiyon ay nagiging isa pong kabiruan o isang object of ridicule sa mga ibang tao dahil sa nasasaksihang mga iba't ibang gawaing mali sa mga relihiyon sa ating panahon. Yan po'y ipinagpauna ng Biblia doon sa 2 Pedro, Kapitulo 2 at versikulo 3. Umpisahan natin sa 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Dahil doon sa mga bulaang propeta, mga maling relihiyon, dahil sa kanilang masasamang gawa, pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Ang isang katotohanan po, mga kababayan, meron talagang katotohanan eh. Meron talagang sa Diyos. Pero marami pong kasamaan, kakumpitensya yung sa Diyos. Naglalaban po ang dalawang ito eh. Yung puwersa ng Diyos at yung puwersa ni Satanas. And sa mundo, mas nakararami po ang pumapanig sa masama. Kaya dahil doon sa kanilang ginagawang masama, napagsasalitaan ng masama pati yung daan ng katotohanan. Kasi majority yung gumagawa ng masasama. Pakinggan niyo po sa 7 ng Mateo, versikulo 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, kakaunti ang nakakasumpong noon. Kung atin pong ikukumpara yung masama sa mabuti, maluwang ang wika ang pintuan, malapad ang daan, patungo sa pagkapahamak. Kung ang tao po ay mapapahamak at gusto ng kapahamakan, marami kang mapupuntahang ikapapahamak. May bisyo, may droga, may sugal, may pambababae, mayroong pagnanakaw, mayroong mga kung ano-anong masasama. Pero maraming mga lugar yan na pupuntahan mo. Malalapad ang daan at maluluwang ang pintuan. Ganon din sa mga relihiyon. May mga relihiyong maluluwag. Walang bawal, kahit ano gawin mo, pwede, walang bawal. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, makipot ang pintuan, makitid ang daang patungo sa buhay. Kakaunti ang nakakasumpong noon. Kung ikukumpara natin doon sa mga nakakita ng masasamang mga bagay sa buhay, mas kakaunti yung nakakita ng mabubuti. Kaya po sa ating panahon, makikita natin ang halos napakaraming tao. Kung alin yung masama, yun ang gusto. Yun po ang ating layo na ang tao mahikayat natin doon sa kabutihan. Kaya lang, alam namin na pagdating sa panghihikayat o pag-aanyaya, pag-iimbita,
mahirap mag-imbita. Nagpapasalamat kami at dumalo kayo mga kababayan. Kasi alam namin sa panahong ito ay ang mga tao dala na sa mga relihiyon. Sabi ni San Pedro, napagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Sabi ng Apostol Pedro. Alam namin na maaaring dala na rin kayo o kaya may mga duda kayo, pero inaanyayahan namin kayo magsuri mga kababayan sa sandaling panahong ating pagsasama-samahang magkarinigan tayo na baka sakaling makatulong kami sa inyo at baka sakaling maging daan para magkaroon tayo ng interes na umalam ng talagang katotohanan. Welcome po kayo sa ating programa at umaasa po kami na magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at ready na ang Doha Qatar sa pamamagitan po ng kapatid na Efren Baking. Go ahead, Doha Qatar, please. Maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Alberto Tan, isang Katoliko, at siya po ay 39 anyos na. Kapatid na Alberto, go ahead po. Araw po ako talagang lumalapit sa ating Panginoong Diyos Ama at sa kanyang bugtong anak na si Jesus. Sa akin pong paglapit, lagi po akong nagsa-sign of cross. Yun po ba dapat po ba sa ating paglapit kailangan po bang mag-sign of cross? Alam mo, kapatid na Alberto, salamat sa iyong pagdalo at salamat din sa iyong tanong. Magkakaroon ako ng opportunity na maiparinig yung aral ng Biblia sa mga taong bukod sa iyo. Unang-una yung sign of the cross, wala sa Biblia yun. Alam mo, kaya nga mayroong Biblia, yun ang batayan natin ng paglilingkod sa Diyos. Lahat kasi ng gagawin natin, mayroong batayan, mayroong definite na batayan. Mag-aaral ka ng batas, ang pag-aaralan mo yung Book of Law. Maaring national, local, o international law. Mag-aaral ka ng inhinyero, meron kang pag-aaralang mga aklat, yung mga batas ng physics at saka yung mga batas ng matematika. Kasama na rin yung 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4. Ayon. Merong mga batayan lahat yan. Merong definite na karunungan ang abugasya. Pag nag-aaral ka ng abugasya, meron kang ang mga gobyerno, meron silang itinatadhanang mga aklat na pagbabatayan ng karunungang ituturo sa estudyante ng alinmang sangay ng karunungan. Ngayon, pagdating sa relihiyon, 98% ng lahat ng naniniwala sa Diyos nagbabatay sa Biblia. 98, 95, palagay mo ng 90 nang naniniwala sa Diyos. Mayroon kasing mga taong hindi naniniwala sa Diyos eh. Yung mga ateista, yung mga libre pensador, yung mga free thinkers, hindi naniniwala sila sa Diyos. Pero yung mga lahat ng naniniwala sa Diyos, pag samasamahin mo, 90% ron, Biblia ang ginagamit na batayan. Ngayon, ang Biblia, ginagamit na batayan sa instruksyon ng Diyos na kung mag-aaral tayo ng pananampalataya, dapat yung batayan natin nakasulat lahat. Walang galing sa utak ng ministro. Dapat nakasulat. Basahin natin ang 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Pansin mo yung salita ni San Pablo, upang sa amin
ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang disiplina ng pagkatuto kung alin yung nakasulat. Ayon. Dapat kung alin ang nakasulat, yun ang paniniwalaan mo. Yun ang matututuhan mo. Kasi yung nakasulat, yun ang utos ng Diyos. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Pakaliwanag, ang isinulat ng mga apostol, utos ng Panginoon. Kaya nasulat yan, yun ang pinasulat ng Diyos sa kanila. Samantalang sila'y tinuturuan, ipinasusulat ng Diyos sa kanila, yun dapat na informasyon, aral, salita, karunungan, kaalaman na itatawid sa tao. Gumamit ang Diyos ng instrumentong mga tao para sumulat. Unang-una si Moises, isang prinsipe si Moises, prinsipe sa Ehipto, kinilalang anak ng anak na babae ni Paraon. Kung matatandaan nyo yung 10 Commandments, si Moises ay inampon ng anak na babae ni Paraon, tinuruan sa Ehipto. Isa siya sa mga tao na propetang tinawag ng Diyos, kinasangkapan sa pagsulat ng nakasulat sa Biblia. Tapos tumawag siya ng mga propeta, sumulat din sila Isaias, Jeremias, etc. Tapos sa panahon ni Kristo, tumawag siya ng mga apostol na pinasulat ni Kristo ng kanyang mga aral. Sabi ngayon ng mga apostol, kung mag-aaral kayo, matuto kayo sa amin, wag ihigit sa nakasulat. Dapat kung alin yung nakasulat, yun ang matutuhan natin. Pag hindi nakasulat, hindi kasama yun sa dapat nating tanggapin. Kasi hindi yun ipinasulat ng Diyos eh. Hindi yun sinabi ng Diyos. Alam nyo, sa mundo, ang isang totoong dapat maintindihan ng tao. Sa mundo, mga kapatid, maraming katha. There are so many inventions sa mundo. 7:29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayon, maraming katha ngayon eh. Mga imbento, hindi nakasulat sa Biblia. Halimbawa, ang imbento ng pastor, yung Trinity. Wala naman sa Biblia yung salitang Trinity eh. Wala yon. Yung Santa Cena, yung banal na hapunan daw, tapos may abulo yan, wala sa Biblia yun eh. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon, hindi Santa Cena. Hapunan ng Panginoon. Yung hapunan ng Panginoon, pinalitan nila ng banal na hapunan, tinawag na Eucharist. Wala naman sa Biblia yung inimbento na yun eh, na Eucharist, na papakainin ka, tapos hindi ka papainumin. Meron ba namang pagkain walang inom? Kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Ang sabi ni Kristo, kainin, tapos uminom. Talagang natural yung pagkakumain, iinom. Bakit yung mga pinakaing membro hindi pinainom? Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kaya kailangan matuto tayo, wag hihigit sa nakasulat. Ibig sabihin nung wag hihigit sa nakasulat, eksakto. Kung ano talaga yung nakasulat, yun ang matutunan natin. Ngayon, hindi mahirap ngayon hanapin sa Biblia. Meron ng computer kasi. Tingnan mo, pagka nag-ano ka sa Facebook, bilyon-bilyon ng tao sa Facebook no? Pero pagka nag-click ka ng pangalan, agad-agad nakikita yung pangalan sa Facebook Ganon din sa Biblia. Napaka-liit ng Biblia kung ikukumpara sa record ng bilyon-bilyon tao sa mundo ngayon na gumagamit ng internet at saka Facebook. Bilyon-bilyon ng tao sa internet pero madaling makita. Kaya sa Biblia, madali mong makita ngayon, meron bang sign of the cross? Tingnan nga natin, kapatid na Luz, pahanap mo nga sa computer kung ano ang sasabihin ng computer.
Opo, hanapin natin ang sign of the cross sa English Bible, sa Douay-Rheims version, from Genesis to Revelation. Result, no word or phrase found. Kung nakikita mo yan, kapatid na Alberto, yung Douay-Rheims version ng Biblia, yan ang Bibliang Katoliko mismo. Yan ang ginagamit ng Katoliko, kaya dyan natin hinanap. Yung palang sign of the cross, wala pala sa Bibliang Katoliko mismo eh. Tignan naman natin sa ibang Biblia. Sa lahat na ng Bibliang Ingles, meron bang tinatawag na sign of the cross, kapatid na Luz? Hanapin po uli natin in all English translation. Let us search for sign of the cross from Genesis to Revelation. Result, no word or phrase found. Ayan, ang sabi ng computer, hindi pala naman nakasulat yung sign of the cross eh. Paano mong gagamitin yun? Alam mo kung ano yung sign of the cross, kapatid? Basahin natin, kapatid na Daniel, yung Discourses on the Apostles' Creed na isinulat ni Reverend Clement H. Crack sa pahina 17, kapatid na Daniel. Ito po ang sinasabi ng Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement Crock, page 17. Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Ayon daw kay Santa Teresa, hindi naman apostol yun. Hindi naman mangangaral ng Diyos yun. Ang sabi raw ni Santa Teresa, yun daw sign of the cross, yun daw ang strongest and most powerful weapon against Satan. Yung pala, panlaban kay Satanas yung sign of the cross. Yun ang sabi ng libro. Bakit pag nakaharap ka kay Santa Maria, nagsa-sign of the cross ka? Satanas ba si Santa Maria? Medyo yata may mali. Bakit? Panlaban pala kay Satanas. Ba't mo naman sa harap ng estatwa ni Maria, magsa-sign of the cross ka? Bakit pagpasok sa simbahan, yun pala'y panlaban kay Satanas yung sign of the cross? Bakit ginagamit mo sa harap ng altar? May Satanas ba sa altar? Mag-isip ka, kapatid na ha? Ito pa ang panalangin, hindi namin ito inimbento. Ito'y isinulat sa maikling katisismo, kapatid na Daniel. Ito po ang maikling katisismo, pahina 3, may nihilabstat ni J.C. Abriol at imprimatur ni Hernando Antiporda. Printed and published by Catholic Trade, Manila Incorporated. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adyam mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ang tanda pala ng Santa Cruz, pang-adya sa kaaway. Magkapareho. Yung sinasabi ni Santa Teresa raw, na yun ang pinakamabisang panlaban kay Satanas, dun sa Apostles' Creed, at dito naman sa katisismo ni Hernando Antiporda, yung palang tanda ng Santa Cruz o sign of the cross, pag-aadya sa kaaway. Kung pag-aadya sa kaaway, mananalangin ka sa Diyos. Ba't ka naman gagawa ng sign of the cross? Bakit pagkakain bago dumulog sa lamesa, nagsa-sign of the cross? Pang-adya pala sa kaaway. Kaaway mo ba naman yung pagkain? At meron pa ako nakikitang pagkalmawa, nakasakay sa jeep o sa bus, nung nagbubusak at nag-jeep, pag natatapat sa simbahan, nagsa-sign of the cross. Ganun ka ako, yung pala'y pang-adya sa kaawa, yung pala'y panlaban kay Satanas. Ba't pagtapat sa simbahan, dali-daling nagkukuros? Magulong aral yan kasi wala sa Biblia. Mag-isip ka, kapatid. Hindi naman sa akin galing yun galing sa libro nyo. Kaya ako naman kinuha sa libro nyo ang sagot dahil wala naman kasi sa Biblia. Di ba? Kasi hindi nakasulat sa Biblia na pag mananalangin, mag-sign of the cross ka. Wala nun. Wala nun sa Biblia. Di hahanap ako ng ibang impormasyon. Nakita ko sa librong Katoliko, yung palang sign of the cross, pang-adya sa kaaway, panglaban sa kaaway, at pinakamabisang panlaban kay Satanas. Sabi ko, may mali. Mali talaga, kapatid. Sana naunawaan mo, kapatid na Alberto.
Salamat. Kaawaan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Lipat naman po tayo agad sa Giginto, Bulacan. Nandun naman po si kapatid na Danny Navales at kapatid na Rick Erese. Giginto, Bulacan, go ahead please. Opo, salamat po sa Diyos. At ang magtatanong po dito mula sa Giginto, Bulacan, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ay si kapatid na Corazon Reyes, San Katoliko, taga Paumbong at 61 years old. Ito na po si kapatid na Corazon. Ang itatanong ko lang po, paano po ang ibig sabihin ng Antikristo? Salamat po sa pagdalo, kapatid na Corazon. Una, yung po salitang Antikristo, ang salitang anti kasi kalaban eh. Gaya nung antibiotic, kalaban nung biotics. Kalaban ng mikrobyo, kalaban ng mga bakterya, yun ang antibiotic. Pag sinabi pong Antikristo, ang ibig sabihin po sa Biblia nun, kalaban ni Kristo. Hindi naniniwala at hindi sumusunod kay Kristo. Mula pa ng una, marami na po niyan. Basahin natin ang unang Juan 2:18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Nung malapit na pong matapos ang unang siglo ng siglong Kristiyano, nung 1st AD, ay sinabi ni San Juan, anyo 98 po nang isulat niya yan, more or less eh. Sabi niya, mumunting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon, sa panahon ni Juan, buhay pa si Juan Apostol, lumitaw ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Kaya hindi pa po tayo pinanganganak, may mga Antikristo na. Alam niyo po kung ano yung mga Antikristo. Basahin natin dyan din sa unang Juan 2:19. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Yung palang mga Antikristong tinutukoy ni Juan, yung mga humiwalay sa mga apostol, yung nagturo ng ibang aral sa itinuturo ng mga apostol, yun pala ang mga Antikristo. Kaya ang tagubili ni Juan mismo sa mga kapatid, pagka may dadating sa kanila na hindi yung aral nila ang itinuturo, Antikristo yon, huwag nilang tatanggapin sa bahay. Sabi niya dun sa ikalawang Juan 1:10. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ayon, ang sabi sa mga Kristiyano nung una, pagdadating sa inyo yung Antikristo, magtuturo ng ibang aral, iba sa itinuro ng mga apostol, huwag niyong tatanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang babatiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Kaya yung pong Antikristo, panahon pa ng mga apostol, may naglitawan na. Lalo na sa ating panahon, marami pong Antikristo. Yan po yung mga kalaban ni Kristo. Kaaway ni Kristo, hindi sumasang-ayon kay Kristo. At meron pong mga Antikristo na ang misteryo ganito. Kunyari, sinasabi nila si Kristo rin, pero Antikristo sila. Sinasabi nila si Kristo rin, pero Antikristo sila. 24:4-5 ni Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kita mo kapatid, hinulaan ni Kristo, merong magsasabi pa na siya ang Kristo.
Pero ililigaw ang marami, antikristo rin yan. Kahit na sinasabi pa nila'y Kristo, pero nagliligaw naman sila, kalaban din sila ni Kristo. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo. Sabi niya sa mga unang Kristiyano, marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Magsasabi ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Kasi ang mga antikristo, yan ay ang mga magliligaw. Babaguhin ang aral ni Kristo, magtuturo ng ibang aral. Basahin natin ang unang Timoteo 6:3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Yung mga antikristo, sabi ni San Pablo, yung nagtuturo ng ibang aral, hindi sumasang-ayon sa salitang nakagagaling. Sa makatwid ay sa mga salita ng Panginoong Hesukristo. At tinan nyo mula pa nung una meron ng antikristo. Ang salita ni Kristo, kinokontra nila. Eto, papakita ko sa inyo isang halimbawa. Sa Mateo 23, ang sabi ng Panginoong Hesus sa 9, ganito. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Sabi ni Kristo, yung tunay na Kristo, ano po? Yung Kristong nakausap ng mga apostol. Huwag kayong tatawag ng ama sa kanino mang tao sa lupa. Pagdating sa relihiyon, ipinagbabawal po ni Kristo tawagin mong ama ang sino man tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong ama. Sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Kaya ang turo niya, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Kaya ang tatawagin nating ama, lalo na sa pananalangin, yung amang nasa langit. Huwag tayong tatawag ng ama sa sino mang tao sa lupa pagdating sa relihiyon. Ulitin mo nga kapatid na Daniel 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Yung tawag na ama, hindi dapat itawag yun sa tao sa lupa pagdating sa relihiyon. Yung ama, pwedeng itawag yon sa bahay. Yung tatay mo, yung biological father mo, yung talagang asawa ng nanay mo, na sila ang may anak sa'yo, tinatawag natin yung ama ng ating mga laman. Pero pagdating sa relihiyon, walang utos si Kristong tumawag tayo ng ama sa kanino man. Bawal nga niya alam nyo, sa relihiyon, may nagpapatawag ng ama. Bawal ni Kristo yun patawag ka ng amay. Diba? Basahin natin ang 23:8. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Ang tawagan sa iglesia, magkakapatid. Huwag kayo kang papatawag na rabi. Iisa lang kasi ang inyong guro. Ang kahulugan kasi ng rabi, plural po yung rabi ng salitang rabbonai. Ang rabbonai sa Hebreo ay guro. Sabi po ni Kristo, huwag kayong papatawag ng rabi, sabi niya sa mga apostol. Iisa lang ang guro nyo. Kayong lahat magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Ayon. Sino ngayon ang antikristo? Di yung nagpapatawag ng laban kay Kristo. Antikristo yun. Tandaan nyo po, ang antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi sumasang-ayon sa aral ni Kristo. Marami po ngayon ganyan Marami pong ganyan ngayon. Yun lang magpatawag ka ng ama, antikristo ka na nun Kalaban ka na ni Kristo. May ideya na kayo, kapatid, kung ano ang mga antikristong sinasabi sa Biblia? Opo. At
Salamat po. Salamat din po sa inyong pagdalo. Huwag kayong magagalit sa akin, kapatid na Corazon. No? Dapat sagutin ko kayo ng prangka. Ayoko naman kasing mandaya. Yun ang nasa Biblia kasi. Ang Antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi sumasang-ayon sa salita ni Kristo. Yun po ang nasa Biblia kasi. Kaya pag nagalit kayo sa akin, ang nakakagalitan nyo, Biblia. Yun po. Maraming salamat, kapatid na Corazon. Pagpalaing ka ng Panginoon. Salamat po. Salamat po. At lipat naman po tayo sa ibaing dagat mula naman sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nandito si kapatid na Robert Navoa. Go ahead, Kuala Lumpur. Maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Si Brother JB Costales para po sa kanyang katanungan. Bale, dalawa po ang aking katanungan. Ito po ang unang tanong. Paano po malalaman kung ang mga ngaral ay binigyan ng pangunawa para maipaliwanag ang salita ng Diyos? Pangalawa po, paano kung ang isang Katoliko ay nagpabautismo sa Iglesia ng Diyos, pero umaaten pa rin sa dating reliyon? Mawawala po ba ang bisa ng bautismo? Yun lang po at maraming salamat. Una, yung tanong ng kapatid na JB, paano malalaman kung ang mga ngaral ay binigyan ng pangunawa? Alam mo kapatid, malalaman mo naman yung walang unawa eh. Pag nalaman mo yung walang unawa, malalaman mo yung may unawa. 1:7 ng Timoteo. Na nagsisipag na sang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ayon, merong nagnanasa na maging guro ng kautusan ng Diyos. Gusto nila magturo sila sa tao ng kautusan. Pero sabi ni Pablo, hindi nila natatalastas. Yung natatalastas, ibig sabihin nun, nauunawa. Hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. Tinan mo nga yun, ang paradox, nagsasalita, pinapatunayan ng isang bagay, pero hindi pala naman niya naiintindihan yung pinapatunayan niya at saka yung sinasalita niya. Meron bang ganon? Eto, babalikan ko lang kapiraso. Ang pagsasign of the cross daw, pang-adya sa kaaway, panlaban kay Satanas. Bakit pagharap mo kay Santa Maria, sa estatwa, nagsasign of the cross ka? Nauunawa mo ba yung sinasabi mo? Yung pala'y panlaban kay Satanas. Ba't pagdaan mo sa simbahan nagsasign of the cross ka? Yun ang katuparan nung sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Hindi nila natatalastas ang kanilang sinasabi kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ang ginagawa mo, hindi mo iniintindi Hindi mo iniintindi yung ginagawa mo. Yung pala panlaban sa kaawa yung sign of the cross. Bakit sa harap ni Maria nagsasign of the cross ka? Naintindihan mo ba yan? Ginagawa mong kaaway si Maria. Yon ang ibig kong sabihin, kapatid. Meron tao, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Gaya nung turo na yon. Ngayon, paano mo naman malalaman yung nakakaunawa? Alin ba ang nauunawa niya? Kasi, kung kailangan ng pagkaunawa, alin ang mauunawa mo? Halimbawa, ako, nangangaral ako. Alin ba dapat kong maunawa? Ang dapat ko bang maunawa kung paano niluluto ang adobo? O kaya kung paano pagluluto ng kare-kare? Yun ba dapat kong maunawa? Mangangaral ako Dapat ang maunawa ko, aral. No? Sa Isayas, ganito ang ating mababasa. Ang dapat na maunawa, aral. 29:24. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ayon, ang dapat maunawa yung aral ng Diyos. Paano mo ngayon malalaman kung ang isang mangangaral may unawa? Di alam niya yung aral ng Diyos. Sabi ng hula kasi, namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Ang mapag-upasala, matututo ng aral. Yun ang dapat maunawaan, ang aral ng Diyos. Ang mangangaral dapat nauunawaan niya yung aral na kanyang iniaaral.
Alam mo, marami ngayong mangangaral, di niya naiintindihan yung inaaral niya eh. Alam mo kung bakit, kapatid na JV? Basahin natin ang 2:20 ng Roma. Tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya ay nangangalon niya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan ay nanakawan mo ang mga templo? Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Maliwanag na merong mga mangaral, hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya, nangangaral siya halimbawa, hindi niya naunawaan. Bakit? Ang pruweba siya mismo eh. Hindi niya alam yung sinasabi niya, hindi niya alam yung kanya ipinangangaral. Bakit? Nagtuturo kay ka sa iba, hindi mo naman tinuturuan ang sarili mo. Nagsasabi ka sa tao, wag mangangalon niya, nangangalon niya ka. Ikaw na nagsasabing wag magnanakaw, nagnanakaw ka. Yun ang mga hindi nakakaunawa, kapatid. Ang mauunawa kasing dapat maunawa yung aral. Kaya ang sabi ng Diyos sa 3:13 ng Kawikaan, pakinggan mo. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sabi ng Diyos, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Alin ang mauunawaan mo? Di yung salita ng Diyos, yung aral, yung karunungan ng Diyos. Yang kasing nasa Biblia, karunungan ng Diyos ang tawag dyan eh. That is the wisdom of God. Yun ang dapat maunawa, pangunahin na ng isang mangangaral. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ayon, ang utos ng Diyos sa isang mangangaral, ang karunungan niya, yun ang pinakapangulong bagay. Hindi karunungan ng mundo yan ha. Hindi karunungan ng sanlibutan, magkaiba yun eh. Ang kailangang matutunan ng mangaral, maunawa, yung karunungan ng Diyos. Yun ang nangyari sa mga apostol eh. 2:6 ng unang Korinto. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Pagkaiba yung karunungan ng sanlibutan na uuwi lang sa wala, kaysa dun sa karunungang itinuturo ng mga apostol. Sabi niya, nagsasalita kami, sabi ng mga apostol, ng karunungan. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan, nauuwi lang yan sa wala eh. Pero ang sinasalita nila, yung karunungan ng Diyos, yun ang kanilang naunawa, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos. Dapat alam ng mangangaral yun. Alam niya na bawal ang mandaya. Alam niya bawal mang agrabyado. Alam niya na ang karunungan ng Diyos ay dapat tapat, hindi manluloko. Basahin natin ang 3:17 ng Santiago. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Yung karunungang buhat sa itaas, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos, unang-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, walang plastikan. Ang mangangaral na meron niyang karunungan na yan, makakaunawa siya ng salita ng Diyos sa Biblia. Doon mo malalaman kung ang mangangaral may unawa, alam niya yung aral. Parang mag-isip ka, no? May mangangaral ngayon, hindi alam ang Biblia eh. Magsasalita, 1 oras hindi nagbabasa ng Biblia eh. Dapat ang ministro,
nagbubuka ng bibig na may karunungan. Yung aral. Pagka binuka mo yung bibig mo, may karunungan, may aral, ibig sabihin, babasahin mo sa Biblia. Kasi nasa Biblia yung karunungan ng Diyos eh. Pag ang mga ngaral, nagdadaldal lang, hindi nagbabasa ng talata, hindi nakakaunawa yon. Ang ikalawang tanong ng kapatid na JB, paano kung isang Katoliko magpabautismo sa Iglesia ng Diyos, pero umaatin sa dating relihiyon? Ang maipapayo ko sa ganon, huwag ka munang magpabautismo. Kung hindi mo pa natitiyak na totoo, huwag ka magpapabautismo kasi para kang yung, parang yung kawikaan Tagalog, namamangka ka sa dalawang ilog. Masama yung namamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng dalawa ang isip mo. Parang tama yung Katoliko, tama yung isa, pupunta ka pa rin doon, babalik ka pa rin. Mali sa Diyos yun. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Tao, pag may dalawang akala, walang pirming prinsipyo, walang tiyaga yon sa lahat ng kanyang paglakad, yung taong may dalawang akala. Kaya dapat, ang tao, hindi dalawa akala. Dapat, hindi double-minded. Miski sa babae, pag dalawa akala mo, hindi ka magiging tapat. Bawa, ang nobya mo, nililigawan mo, parang mas maganda si Lorna. Para namang mas mabait si Fe. Sino pa yung isa? Si Aida. Si Aida at si Lorna at si Fe. Tapos yung sabi nung isa, sana dalawa ang puso ko. Yung isa nga lang, hindi mo alam gamitin, dadalawahin pa. Lalo na nagkagulo. Kaya mali yun, kapatid. Ang dapat, bago ka magpabautismo, tiyakin mo muna na yun ang totoo. Pag nandun ka na sa totoo, huwag ka nang babalik dun sa mali. Alam mo ang kahulugan nun? 2:22 ng ikalawang Pedro. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayun, parang aso ka no, na nakakadiri yun, ano? Ganon din naman yung baboy, na babaeng baboy na pagkatapos mong paliguan, pabanguhan mo pa, lagyan mo ng laso. Pag nakawala, babalik sa pusali, magsusungkal ng mga dumi. Ganon lang yung tao na umalis na sa mali, pumunta sa tama, tapos bumalik uli sa mali. Yun ang kawikaan sa Bulacan. Umalis ka sa banig, pumunta sa sahig. Yon. Naunawaan mo, kapatid na JB? Opo, at maraming salamat po. At kasiyahan ka nawa ng Panginoon. At puntahan natin ang Iligan City. Andun si kapatid na Nestor Garcia para po sa katanungan ng ating mga panauhin dyan. Go ahead, Iligan, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito ay isa pong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Siya po ay 15 years old, si Miss Rosmin Angkap. Narito po siya. Magandang gabi po. Ito po yung tanong ko. Paano ko pa malalaman kung ang kinalalagyan kong relihiyon ay tama? Kung mali naman, ay paano ko malalaman kung nasaan ang tama? Maliligtas ba ako kung aalis ako sa mali? Alam mo, kapatid na Rosmin, tamang-tama yung tanong mo. Sa Biblia, talagang pagkamali, dapat aalis ka sa mali. Utos ng Diyos yung aalis ka sa mali . Basahin natin ang 16, 17, 18 ng Roma. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Raya yung mali . Sabi ni San Pablo, pinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan nyo yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, mga katitisuran,
laban sa inyong aral na napag-aralan at magsilayo kayo sa kanila. Yung salitang magsilayo, umalis ka dun sa mali. 52 ng Isayas. Basahin natin ang 11. Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon. Huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilaba sa gitna niya. Kayo'y mangagpakalinis. Kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Maliwanag ko, pinapaalis. Magsialis kayo doon, sabi ng Diyos. Kung saan yung mali, kung saan yung marumi, kung saan yung hindi totoo, aalis ka ron. Utos ng Diyos yung pag-alis. Katunayan, isa pang katunayan, 2 Korinto 6, versikulo 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ayun, maliwanag. Magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Tatanggapin ko kayo. Kaya dun sa tanong mo, maliligtas ka ba kung aalis ka sa mali? Siyempre, umalis ka sa mali, pumunta ka sa tama, yun ang kaligtasan. Pero yung manatili ka sa mali, hindi ka maliligtas doon. 15:14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Tingnan mo, pagka pala ang aakay sa'yo, bulag, bulag ka rin. Ayaw mong idilat ang mata mo. Kapwa mahuhulog sa hukay. Doon ka hindi maliligtas. Hindi ka maliligtas pag mananatili kang paaakay ka sa bulag o sa maling relihiyon. Ngayon, yung una niyang tanong, paano mo malalaman ang kinalalagyan mong relihiyon ay tama? Ang Biblia, doon mo malalaman. Malalaman mo sa pamamagitan ng aral ng Biblia. Basahin natin ang 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Malalaman mo ang turo, sabi, kung sa Diyos o kung nagsasalita lang mula sa sarili. Tingnan mga kapatid, papakita ko sa iyo. Yung salitang lagak, na linggo-linggo naglalaga ka, bukod dun sa abuloy, meron ka pang lagak. Wala sa Biblia yon. Wala naman sa Biblia yan lagak Invento yan Ang sabi ni Kristo, makikilala mo ang turo kung sa Diyos o kung nagsasalita na mula sa sarili. Meron ba sa Biblia ang Santa Cena? Wala sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon. The Lord's Supper. At doon, walang abulo yan. No? Malalaman mo ngayon kung ang relihiyon mong kinalalagyan, totoo, kung ibabatay mo sa salita ng Diyos na ang aral ba sa inyo tama o mali? Kung nasa Biblia, tama. Pero pag wala sa Biblia, mali. Huwag ka magagalit kasi nagtatanong ka. Sumasagot ako ng tapat. Walang lagak sa Biblia. No? Yung tinitipon construction, wala yon. Wala yung mga aral na yon. Kagaya nung Santa Cena, walang aral na gano'n na mag-aabulo yan sa Santa Cena. Ang hapunan ng Panginoon ay isang hapunang banal. No? Tawag sa Biblia, hapunan ng Panginoon. Pero walang abulo yan doon. Kaya hindi totoo at hindi tama na tuwing magkakatipon, puro na lang abulo yan. Wala nang pagkakatipon na walang abulo yan. Ang abulo yan nung araw, ang sabi ng mga apostol, 16:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kanyang iginiginhawa. Ayun. Tuwing ang pag-aabulo yan nung araw,
tuwing unang araw ng Sanlinggo, alam mo naman yung ikapitong araw, Sabado. Ang unang araw ng Sanlinggo, dahil 7 araw ang isang linggo, unang araw ng Sanlinggo, yung susunod sa Sabado. Alin ba yung susunod sa Sabado? De Linggo, ang tungkol sa ambagan sa mga banal, gawin ninyo gaya ng iniuutos ko sa mga iglesia ng Galacia, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Tuwing linggo. Yon ang ibig kong ipakita sa iyo, kapatid. Kaya, malalaman mo naman kung nasa tama ka o nasa mali sa pamamagitan ng aral na itinuro sa iyo. Kunyari, tama, pero wala naman sa Biblia, walang batayan. Yon ang sagot ko, kapatid na Rosemin. Amat sa Diyos, kasihang kanawa ng Panginoon. Ang atin pong Mobile Coordinating Center naman ay nakarating po ng Tanay Rizal. Kasama po si kapatid na Bobby De Los Santos at kapatid na Edwin Magdaraog at ang ating mga panauhin. Go ahead, Tanay Rizal, please. Salamat po sa Diyos. At ang magtatanong po dito, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ay si kapatid na Ronald Hidalgo, 47 years old at isa po siyang Katoliko. Sige po, kapatid. Tanong ko lang po kung may mababasa po ba sa Biblia tungkol po dun sa kung ano ang matimbang, kung ang lalaki ay ng babae o ang babae ay ng lalaki. Saka follow-up question ko po doon sa kasama ko rin Katoliko. Bakit po daw siya maniniwala sa Biblia kung gawa lang po daw ng tao? Salamat po. Yang hawak mong mic, kapatid na Ronald, gawa ng tao yan eh. Hindi ka ba naniniwala dyan? Naniniwala po. Kaya nga mga ginagamit, kaya nga kita naririnig dahil dyan sa gawa ng tao na yan eh. Itong internet, gawa ng tao ito. Hindi naman ito gawa ng unggoy, hindi naman gawa ng bibe, ng pato, ng manok. Naniniwala tayo, di ba? Ngayon, ang Biblia, ba't tayo naniniwala ay gawa ng tao? Hindi gawa ng tao ang Biblia, gawa ng Diyos yan. Kinasangkapan lang ang tao para magawa yung Biblia. Pero ang Diyos talaga pinanggalingan yan. Parang ikaw, kung may anak ka, yung anak mo gawa ng Diyos yun eh. Kasangkapan ka lang. Nagsiping kayong mag-asawa, tapos na-fertilize yung egg, pagkatapos lumaki yung fetus, pagkaraan ng 9 na buwan, wala ka nang ginagawa nun, ano? Pero yung paglaki ng bata at yung buhay ng bata, gawa na ng Diyos yun eh. Di ba? Ikaw ba, hindi ka ba naniniwala na yung ginawa mong bata totoo? Kasangkapan ka ng Diyos para makagawa siya ng maraming tao, di ba? Naniniwala ka. Ang ibig kong sabihin, yung Biblia, ganun din. Kinasangkapan ng Diyos yung mga propeta, mga apostol, para magsulat ng Biblia. Nung maisulat na, ipinasulat ng Diyos, galing sa Kanya yung impormasyon, galing sa Kanya yung kaalaman, nasulat na. Sino ang gumawa? Basahin natin ang 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Totoo ba yan o hindi? Bawat bahay may nagtayo. Bahay mo, itinayo siguro ng karpintero. Hindi ko kilala yon, pero may nagtayo ng bahay mo sigurado. Yun ng bubuyog, may bahay din yun eh. Ang nagtatayo yung bubuyog, no? Yung bahay mo, ikaw ang nagtayo o kaya ang karpintero, no? Pero ang sabi ng Biblia, yung totoo lang na katotohanan, pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Bakit? Tingnan mo yung ginamit mong simento, kanino yon? Sa Diyos. Yung ginamit mong bakal sa pagtatayo ng bahay mo, kanino yon? Sa Diyos. Ikaw na nagtayo ng bahay, kanino ka? Sino nagbigay sa iyo ng lakas? Ang Diyos. Nung matapos na yung bahay, sino nagtayo? Ikaw. Pero ang totoo, galing sa Diyos yon. Sabi ni Pablo, ang bawat bahay may nagtayo, ngunit ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya, ang lahat ng bagay nagawa sa pamagitan ng Diyos. Yan telebisyon, may umimbento niyan eh. Sino gumawa niyan? Yung taong umimbento. Pero kung tutignan mo sa malalim na pag-iisip, ang Diyos din ang gumawa niyan eh. Bakit? Yung salamin, yung bakal na ginamit sa telebisyon, yung utak mo na nakaimbento ng telebisyon, sa Diyos galing yun eh.
Kaya ang kredito sa Diyos. Ganon din ang Biblia, kapatid. Ang Biblia sinulat ng mga apostol, sinulat ng mga propeta, sinulat ng mga ebanghelista, pinagsama-sama ng tao. Ngayong nabuo na, sinong gumawa? Tao. Pero paano nagawa? Pinagawa ng Diyos. Ayaw ka bang maniwala? Yun nga hindi ipinagawa ng Diyos, pinaniniwalaan mo Wala ka namang mababasa, sabi ng Diyos, gumawa ka ng mikropono. Ngayon, nagsasalita ka sa mikropono, nagagamit mo, naniniwala ka. Kasi, kung hindi sa tao ipasusulat ang Biblia, bawat kasulat sa anghel, hindi mo naman mababasa. Iba ang salita ng anghel kaysa sa salita ng tao. Ipasulat mo sa manok, hindi mo mababasa ng tao. Kasi yung mga taong hindi maintindihan ng sulat, sabi ng iba, sulat manok naman yung sulat mo O ibig sabihin, pagka manok pala susulat, hindi mo maiintindihan. Kaya ginamit ng Diyos ang tao kasi tao ang pinag-uukulan niya na babasa. Ngayon, doon sa isang tanong, yung tanong mo, alin ba mas matimbang na kasalanan? Yung lalaking ng babae o yung babaeng ng lalaki? Pareho lang yun. Hindi ba pareho lang naman yung lalaki at babae sa harap ng Diyos? Sa kanilang katawan? Pareho lang Basahin natin ang Gis 34 ng Gawa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Ang tao, pare-pareho lang tayo sa Diyos. Sabi nga ng mga tao, we are created equal. Pareho lang naman tayong tao Tao ka pa rin, tao pa rin ako Unano ka, tao ka pa rin. Higanti ka dahil meron kang disorder sa hormones. Meron tao ngayon, 9 na pie. Dahil meron siyang sakit sa hormones. Tao pa rin siya. Pareho lang tao nung mataas, yung mababa, pareho rin. Wala pa palang 2 pie yan, Yung nanggaling sa Nepal, si Chandra Bahadur Dangi is the shortest man in recorded history, for whom there is irrefutable evidence measuring 21.5 inches. Tao pa rin yan Basta tao, tao yan. Mataas, malaki, maliit, mataba, payat, nag-aral, hindi, tao rin. Hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Kaya, halimbawa, lalaki ka, nangalunya ka, ng babae ka, kasalanan yun, bawal kasi. Yung babae, lalaki, bawal din yun. Dapat kasi tapat sa asawa. Sa Malakias 2:15. At di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu. At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Parehong sinasabihan, Ingatan ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong manglililo o magtatalo sira laban sa asawa ng kabataan mo. Yung talagang asawa mo na siyang pinakasalan mo, huwag kang manglililo ron. Pag nanlilo ka, kasalanan yun. Pag nagtaksil ka, basahin natin ang Hebreo 13:4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Yung mapakiapid, yung mapangalunya, pawang hahatulan ng Diyos. Babae, nakikiapid, lalaki, pareho lang yun Sana naunawaan mo, kapatid na Ronald, Salamat po, Brother Eli. Sige. Para maintindihan mo lalo, kapatid na Ronald, naaayayahan kita, makinig kayo sa ating pagdudoktrina, yung tinatawag nating mass indoctrination, malawakang pagtuturo ng doktrina at aralin ng mga utos ng ating Panginoong Hesus. Ako pa rin ang inyong maririnig at ang kapatid na Daniel, at pag-aaralan dyan yung lahat ng kautusan ni Kristo. Dumalo po kayo. Matutunan nyo ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid na Daniel? Ako, kapatid na Eli. At puntan po tayo ngayon dito sa Apalit, Pampanga.
Kasama si kapatid na Ato Tobias at kapatid na Don Capulong. Go ahead, Polly, please. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel, sa muling pagkakataon sa ating mga kababayang makapagtanong ng kanilang suliraning pampananampalataya. At gaya ng dati dito po sa Apalit, meron po tayong panauhin na gustong magtanong. Kapatid na Ato. Opo, salamat po sa Diyos. At ang ating pong panauhin magtatanong, si kapatid na Galicano Malyari. Sige po, kapatid na Galicano. Ako po may dalawang katanungan na maiksi lamang at karagdagang kaalaman ng isang tao. Ito po ang unang katanungan. Kailan po ang talagang kapanganakan ni Jesucristo? Samantalang buong mundo nagdiriwang at ginugunita nila ang Disyembre 25 bilang kapanganakan niya. Pangalawa pong katanungan, Ginoong Soriano. Ang taong namatay na ang kanyang katawang lupa ay makakausap pa ba ng taong buhay pa? Yun lamang po ang aking katanungan, Ginoong Soriano. Marami pong salamat. Salamat din sa pagdalo, kapatid na Galicano. Unang-una, pag ang tao patay na, hindi mo na pwedeng kausapin yung tao. Yung katawan niya, patay na, nakalibing na yun eh. Basahin natin ang 9 Gs ng Ecclesiastes. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Yan po sabi sa Ecclesiastes eh. Sabi sa Ecclesiastes, nanumang akit na ningke kang gamat bang daptan mo kingke kang mabilog a kapayan. Uling alang dapat, ni pikat sama, ni belwan man, ni kabyasnan man, king kutkutan o seol, ake kang ayan. Alang belwan, alang pikat sa, alang kabyasnan, alang nanu naman, king kutkutan anong no kapupunta. Sabi na ning kasulatan. Kaya hindi na po pwedeng kausapin yon. Kaya nga bawal ng Diyos, nakikipag-usap ka pa sa patay. Yan ang ginagawa ng mga espiritista. Akala naman ng ibang tao, nakakausap nga nila patay. Hindi totoo yon. Ang patay hindi pwede nang magsalita. No? Yung katawan niyang nakalibing. Kaya binawal ng Diyos, kausapin mo ang patay. Pag merong nakikipag-usap, hindi yun yung patay. Ang nakikipag-usap, masasamang espiritu na yon. Kaya bawal ng Diyos yan eh. Meron kasing masasamang espiritu na nagsasamantala, pagka merong mga nakikipag-usap sa patay, magkukunwari sila na sila yung patay para mailigaw ka. Nung masasamang espiritu ng mga demonyo. Kaya bawal ng Diyos yan. Deuteronomio 18:10. Basahin natin, kapatid na Daniel. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Awal po yan eh. Sa Kapampangan, ang sabi diyan sa 18, mayakit kay ninumang parala na king api, ing kayang anak kalalaki o ing kayang anak kababay. Metong ang mamamanula, metong nga darapat king pamag-anito, o metong nga inkantador, o metong nga mag-anting-anting, o metong nga manaligwat, o metong nga mangutang king metong nga espiritong marinat, o metong nga magkukulam, o metong nga mangutang karing mete. Uling ninumang darapat karing antikareting bage, makasumami yaking Gino. At king uli dading makasumaming deti Gino, ake kang Diyos, itatabi no king harapan mo. Panag, kapatid, ano? Bawal ng Diyos yun eh. Kaya wag ka nang makikipag-usap. Kung may bala ka, wag mong kakausapin ng patay. At ang sasagot sa'yo, mga demonyo, para iligaw ka, magpapakunwari siya yung lolo mo, no?
O kaya magpapakunwari, siya yung tatay mo. Mali yun. Yung unang tanong, kailan ba talaga ang kapanganakan ni Hesukristo? Ayon sa Biblia. Unang-una, huwag kayong magagalit. Alam kong lahat kayo masaya pag Pasko. Ako rin masaya. No? Kasi, ang naaalala ng tao si Kristo. No? Kaya lang, merong mga Pasko, hindi na si Kristo naaalala. Ang naaalala na, ninong at ninang, at saka yung masasarap na pagkain, Pasko na naman, la 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 la. Ayan. Yung Pasko, pag yung mga I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ayan. Ang naalala na, Christmas card, no? Meron naman, ayan ang naaalala pag Pasko. Hindi na si Kristo eh. Pagkain, ang naaalala, regalo, mamasyal, yon. Nawala ang Kristo sa eksena. Kasi aral ng tao yan. Wala yan sa Biblia. Hindi totoong 25 de Disyembre ang kapanganakan ni Kristo. Bakit? Pagkapasok ng Nobyembre hanggang buong Disyembre, ang Bethlehem ng Judea, kung saan ipinanganak si Kristo, ay natatakpan ng yelo. Pakita natin ang pruweba. Ito po yung terrain o vicinity ng Bethlehem of Judea. Mapapansin nyo, pagka Disyembre, ganyan ang makikita mo ron. Punong-puno ng yelo dahil panahon ng winter, ang Disyembre 25. Ngayon, nang si Kristo'y ipanganak, winter ba? Disyembre ba? Basahin natin ang ulat ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1. Basa. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kaniyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban." At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Ayan, yan ang po istorya. Nung ipanganak si Kristo, kasi sila taga Nazaret sila sa Galilea. Nag-utos yung emperador ng Roma magkaroon ng talaan ng mamamayan, census, para ma-tax niya ang mga tao.
Ang nangyari, si Jose saka si Maria kailangang umalis doon sa Galilea. Pupunta sila sa Judea. Kasi doon siya nakalista. Kasi siya ay anak ni David. No, kapatid? At kailangan doon siya magpalista sa siyudad ni David. Kasama niya ngayon si Maria na asawa niya. Na kasalukuyang kagampan. Mabuktot. Doon sila dinatnan ngayon ng panganganak sa Judea. Sa makatwid, si Kristo pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Pag Disyembre, ang Bethlehem ng Judea, puno ng yelo. So, hindi ipinanganak si Kristo ng Disyembre. Alam nyo kung bakit. Ito na nyo yung Judea, oh. Ganyan ang itsura. Pati kotse, lubog eh. Yan. Ngayon, nung ipanganak si Kristo, hindi naman Disyembre. Alam nyo kung bakit. Kasi nung gabing ipinanganak siya, may mga pastor na nasa bukid. Pinagpupuyatan yung kanilang kawan sa gabi. Yon. Meron ba naman pastor na punong-puno ng yelo yung bukid, ilalabas yung kanyang mga kawan? Napakaginaw nun. At saka hindi naman kakain ng yelo yung mga tupa. Di ba? Kaya nga kung mapapansin mo kapatid, nung ipanganak si Kristo, inilagay sa sabsaban. Bakit? Mga tupa wala, nasa labas. Kung Disyembre yan, yung mga tupa nandun sa loob. Hindi pwedeng ilagay ni Maria si Kristo sa sabsaban dahil kakainin ng mga tupa yung mga damuron di ba? Ibig sabihin, wala yung mga tupa dahil yung mga pastor nga na nasa labas nagpupuyat sa bukid Ibig sabihin, hindi tiyempo ng Disyembre yan. At walang emperador ng Roma na mag-uutos ng census ng winter. Napakahirap sa tao maglakbay pag winter. Pwede ba namang winter saka ka mag-uutos ng census? Most probably, ang census ginagawa hindi winter. Pag matalino yung nag-iisip na emperador, siguradong matalino yon. Dahil dadahilanin ng tao, hindi po kami emperador nakalaka dahil punong-puno ng yelo daan Delikado. Kung Disyembre. Pero ang totoo kapatid, hindi Disyembre ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Miski sa kanta nakalagay yun Yung first Noel, the first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Asan yung shepherds? Nasa fields. Nasa fields ba yung shepherd nung ipanganak si Kristo? Nandun. Pag winter ba? Pag December ba? Pwede ba silang pumunta sa fields? Wala ron. Kaya yung gumawa ng kantang ito, tama yung umpisa Pero pagdating sa bandang gitna, mali na In fields where they lay in keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Yung kanta, tama sana sa umpisa Yung shepherds nasa field. Kaya lang, sa bandang gitna, on a cold winter's night that was so deep. Pwede ba namang yung pastor na ilalabas yung kanyang mga tupa sa gabi at kakain ng yelo at silang lahat doon mangingisay sa ginaw? Wala nun, kapatid. Kaya mali po kung bakit pinagdiriwang yan sa maling petsa. Basahin natin ang istorya, kapatid na Luz. Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown,
and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. History. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world, and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called Birthday of the Unconquered Sun. Yung palang Disyembre 25, yun pala yung kapanganakan ng Diyos-Diyusan ng Roma na tinatawag na Saturnalia, the Unconquered Sun. Ayon, yung Diyos-Diyusan ng mga Romano na pagano, ipinagdiriwang nila ang birthday noon 25 ng Disyembre. Doon itinaon naman yung pagdiriwang ng birthday ni Jesus. Isang malaking kalapastanganan, isabay mo pa ron sa pagdiriwang ng mga paganong Romano. Kaya alam nyo kapatid, natutuwa kami pagka Pasko kasi masaya lahat ng tao pero hindi po kami nakikisali na maniwala kaming si Kristo pinanganak ng 25 de Disyembre. Mali kasi sa Biblia. Sana naunawaan mo kapatid na Galicano. Maraming salamat po, Ginoong Soriano. Sana po yung magpatuloy ang magandang pangangaral na ito sa buong San Sinob. Dakal pong salamat kayo. Salamat kapatid. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, meron pa pong isa tayong panauhin na gustong magbigay din po ng kanyang katanungan na ating pong panauhin. Isa po siyang Amerikano at isang Baptist. Si Brother Kate Duncan, some 57 years old. Okay, brother, can you give your... Brother Eli, what will it take to bring unification to our entire world through the churches? Thank you for attending our Bible exposition, Brother Kate. Your question is impossible. It is impossible biblically, spiritually, and physically, and in all aspects is impossible. No power will bring unification to the entire world through the churches. Why? Because there is a power in this world that sows division among people. Division not only in family, division not only in politics, division not only in government or in governance, but especially division in religion. Let us read. James chapter 3, verses 16 and 15. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. Is a devilish wisdom on earth. A wisdom that comes from the devil. It descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. What happened? This wisdom sows or plants envying and strife. And according to James, where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Because of this, it is impossible for us to unify. Not even God can unify people by force. God do not use force. He gave us our free will or our free choice. It is one of the greatest gift and power that God gave to man to decide for ourselves. 13:19 of Deuteronomy. Let us read. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. The counsel of the Lord is to choose life. But He have set before us, as He said,
I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessings and cursing. Therefore, choose life. We have the power to choose. That is our own free will, as the angels also enjoyed many, many years and times before the creation of humanity. Angels also have their own free choice. That's why there are angels who chose not to follow and obey God forever, but to keep their own government and to establish their own power, which later become demons. And because of these demons, let us read first 1:6 of the book of Jude. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Very well said. There are angels who kept not their first estate, but left their own habitation. They left the administration of the Lord. They established their own administration. They established their own power, called in the Bible as the power of darkness, the power of evil. Now, because of this existing power of evil that is in our earth, on our planet Earth, it is impossible even for God to unite all people, all religions, to make them all one by force, because He will not do against what He have done. God is an exact God. He is a firm God. He gave us our free will in order for us to serve Him with our free will voluntarily. But people chose to go against God. Demons also, angels also. That's why there is a power that exists now on earth that works among the children of disobedience. In Ephesians chapter 2, verse 2, let us read. Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Very well said. According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. There are children of disobedience. There are fathers and authorities of disobedience, disobeying God in every aspect. That's why to unite the disobedient to the obedient is impossible. It cannot be. It cannot be. It is impossible. 6 verse 14 of the book of 2 Corinthians. Let us read. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath believed with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate. Very good. It's very good. It's very noticeable. That is the word of God Himself. Wherefore, come out from among them. How can you unify people when God Himself is asking His people to come out from among the idolaters and the evildoers? Come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. It is very clear, Brother Kate, that there is no possibility for light to be joined to darkness. For an infidel to the believer, the temple of God do not have concord with Belial. They are separated.
It is God's will that we be separated. Those who do not fear God, those who willingly do against the will of God, those who are anti-Christ, those who do not believe in God, those who hate God, will always be separated from the others, from the opposite. So, I have met this question in the United States, I met this question in London, I met this question wherever I go. People are thinking to unite every religion. I cannot be united with people who kills in the name of religion. People who kill innocent civilians in the name of their God, because the God of the Bible do not command the Christian to kill, especially the innocent. How can you unite such people? It is impossible. I hope you understand, Brother Kit, and may God bless you. A second question. What happens if we can eliminate political criminals and the ability of criminals to profit? We cannot. There's a web called Solution. Brother Kate, I'm sorry. We cannot eliminate political criminals until the end of the world. Until the end of the world. Brother Kate, one thing you have to be aware of is this. 46:9 of the book of Isaiah say, Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Pay attention, Brother Kate. God is an incomparable God. He said, I am God, and there is none like me. In what sense? There is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done. God has the capacity to solve a problem until the formula is fully discovered and attained. He knows what will happen from the beginning to the end. He knows everything that will happen from the beginning to the end. He has that capacity to see the future. That's why there is none like me, he said. I am declaring the end from the beginning. He sees the end from the beginning. That is his capacity to see things. What do I mean with that? He declared what will happen in this world. We can say that he mathematically computed what will happen, what will rise, what will eventually develop, etc., etc. Now, we are aware of the climate change. God, many thousands of years ago, have said that in the Bible. There are those people that will destroy the earth. In 11:18 of the book of Revelation, we read, And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. That was written thousands of years ago. God will destroy those who destroy the earth. Now the earth is practically and physically destroyed. Why? There is a very, very big hole in the ozone layer of our atmosphere. There is now an impending disaster because of climate change. The earth, although it is not something that common people will realize now, but we can see by studying what is happening, the global warming and the emission of carbon that continuously destroys the ozone layer will cause so much trouble for humanity. And it is foretold in the Bible that God will destroy those who destroy the earth. He knows what will happen. Are we going to think against what was declared by the Lord? Can we eliminate political criminals?
no man on earth or no power on earth can eliminate political criminals. Why? Let us read. Chapter 16, verse 14 of Revelation. For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. There is a power that exists on this earth which commands the evil spirits of the devils to work miracles and go unto the kings of the earth. You will notice most of world leaders are victims of this devil. Huh? This devil working miracles go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. The target of Satan and the evil spirits is to corrupt world leaders, to sow hatred, to sow injustice, and to do what is not right in the eyes of God. World leaders are the targets of Satan. How can you eliminate political criminals when you have this kind of leaders? I just do not want to mention names, Brother Kate. But maybe you know what is happening on our leaders of the world. Leaders of the world now, instead of feeding the poor, they are inventing nuclear and atomic bomb, spending billions of dollars for their ungodly thinking, rather than to feed the poor sectors of society. Those nuclear warheads are enough to destroy the entire humanity. Now, eliminate or exterminate political, as you said, Brother Kit, political criminals. I should confess that I now met a person who is asking me everything impossible. I hope you understand my answer, Brother Kit. Minsan pa po ay papasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na pinagkaloob po sa atin ngayong araw na ito upang makapagsagawa tayo ng paghahayag ng mga katwiran at ng aral ng Diyos. Kapatid na Eli? Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa lahat ng ating bisita, pagpalain kayo ng Panginoon at ng inyong mga sambahayan.